Mga kapasta, ako po si Patrick. Kasalukuyan akong teacher sa elementary dito sa amin. Noong bagong graduate ako sa kursong education, para matustusan ang review ko, nag-apply ako bilang crew sa isang Jollibee branch dito sa lugar namin. Pasalamat din ako sa trabaho na yon dahil nataguyod ko ang pagre-review ng hindi na umaasa kila mama at papa. After ilang months, nalipat ako sa panggabing shift. Mga 1:00 ng madaling araw hanggang 3:00 ng madaling araw ang pinaka-dead hours ng shift ko. Ibig sabihin, halos walang tao sa ganoong mga oras. Isang beses mga 3:00 ng madaling araw, paglingon ko may customer pala sa counter na nag-aabang sa harap ko. Nabigla ako, Sir Neb, kasi hindi ko man lang narinig yung pinto na bumukas o hindi ko narinig yung mga paglalakad niya. Parang bigla na lang siyang lumitaw sa harap ko. Naka-formal siyang damit, long sleeves at coat na itim na pinarisan ng itim din na slacks at balat na sapatos, pati yung sombrero niya itim. Ang tanda na ng itsura niya. Nasa tansya ko ay baka mga 60 plus na ang edad. Sinabi ko na yung spill ko. Sabay tanong kung anong order niya. Nagsalita siya. Ang gaspang ng boses niya, Sir Neb. Kape lang daw ang gusto niyang bilhin. Habang naghihintay ng order niya, napansin ko na nakatitig lang siya sa akin. Nung ibigay ko yung inorder niyang kape, hindi muna siya umalis. May sinabi siya sa akin, wag na wag daw akong sasama sa kaibigan kong nakakotse pag uwi. Tapos nun, umalis na siya. Tulala talaga ako nung time na yon sa narinig ko. Kasi paano niya nalaman na nakikisabay ako sa kaibigan ko na crew din? Kahit hanggang katapusan ng shift ko, iniisip ko pa rin yung sinabi sa akin noong lalaki. Bago umuwi, sinabihan ko yung kaibigan kong nakakotse na baka hindi muna ako makakasabay sa kanya kasi may pupuntahan ako sa may sentro. Habang nasa parking lot at nagyoyosi, nakita ko pa na dumaan siya. Kumaway pa nga ako. Pero nung nasa kalsada na siya, Sir Neb, tsaka ko lang nakita na may taong nakasakay doon sa likod ng kotse niya. Yung lalaking may itim na sombrero at coat. Nakaupo siya doon. Bumalot talaga yung takot sa buong katawan ko. Tinawagan ko yung kaibigan ko sa cellphone, pero hindi siya sumasagot. Nung makauwi na ako, nakareceive ako ng text na nadisgrasya raw yung nakakotse kong kaibigan. May nakasalubong siyang truck. Ilang araw siyang comatose sa ospital, pero kalaunan ay namatay din siya. Hanggang ngayon, Sir Neb, hindi ko pa rin yun makalimutan. Sinasabi ko na lang sa sarili ko na siguro hindi ko pa oras para mamatay.